Okay, so let's do your reading, Scorpio. Hello, my dear Scorpio. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon is yung ating daily reading para sa araw ng May 20, 2026. Yan. Mapapansin niyo nakasalampak ako talaga sa sa sahig kasi parang gusto ko tong posisyon na to, ito, yung ganito. Okay? At hindi ko to magagawa sa upuan. Meditation, yan, nakasit upan o yung naka-meditated na upo. Okay? Let me see, my dear. Let's go na tayo. Scorpio, let me see what is going on sa araw na ito. What is this? Okay. The evening stroll. Okay, ang sarap nitong pakiramdam na to, my dear, kasi ito yung typical na after a very very long day, magkakaroon ka ng quality time with yourself. So, sinasabi dito, my dear, na sa araw na to, dapat humanap ka talaga ng quality time with yourself. Pwede kang maglakad, pwede kang, alam mo yon, kumain kung saan. Hindi naman like typical na parang mag-i-scroll ka. It's just more on para makapag-unwind ka lang. So, yun ang nakukuha ko dito sa card na to, my dear. Na sa araw na to, after a very very long day, kinakailangan mo daw, or baka lalabas ka talaga, or baka nakaplano ka na talaga, my dear Scorpio, na sa araw na to, mamayang gabi, lalabas ako. O baka nararamdaman mo na lalabas ako. So, this is a card, my dear, na sinasabi na go for it because you need it. You need a fresh air. Kailangan mo ng fresh air. Kinakailangan mo mag-release ng mga negative energy na nasagap mo sa work environment mo, okay, or pressure, no, parang kinakailangan mo siyang i-shake it off na energy. So, maganda tong card na to. Okay, kahit, parang this is also a reminder, my dear, na maski late na, maski paggabi na, pwede ka pa rin gumawa ng quality time with yourself. Hindi naman to as in like, lalabas ka, pwede din naman, my dear, na sa bahay ka lang, di ba, mag-relax ka lang, di ba, yung ganon, mag-play ka ng music na relaxing, okay, ganon. Okay, pamper mo yung sarili mo, mag-skincare ka. Pwede naman din, my dear. Kasi ang nakukuha ko sa card na to, na maski late na, pwede ka pang maglaan ng, or gumawa ng something para sa sarili mo. And ang reason kung bakit ka siguro inuutusan nito, my dear, is para ma-shake it off yung mga tension, pressure, stress. Okay, yun ang nakukuha ko dyan. So, let me see, my dear. Next card pa tayo. We have here, red flag, warning, sign, ignoring. Okay, baka may nangyayari, my dear. Baka napakaraming nangyayari sa paligid mo ng mga red flag. Okay, baka may mga napapansin ka, my dear, na mga something off sa paligid mo, sa mga katrabaho mo, or baka sa partner mo, something like that. This is a good time din, my dear, no? At the end of the day, bago kayo matulog ng partner mo, okay? Pag-usapan niyo yung mga bagay-bagay, okay? Pag-usapan niyo yung mga issue, yung mga bagay na hindi mo nagugustuhan sa partner mo, ayan. Maybe, kung sa work naman to, baka that is the reason, my dear, kung bakit inutusan ka nitong card na to na mag-unwind, okay? Or parang mag-self-love sa araw na ito because ang dami mong napapansin na mga red flags, mga maling nangyayari sa paligid, okay? So, ang dami daw mga red flags na nangyayari, 'di ba? So, baka hindi mo na rin makaya yung mga red flags na nangyayari lately sa buhay mo, yung mga ginagawa sa iyo ng mga tao, ng mga katrabaho mo, the people that you love, the people that you care. Okay, let me see, my dear. Next card is the King of Cups, the very understanding na card. Napakamaunawain nitong card na to, my dear. Baka nagtitimpi ka lang.
Nagtitiis ka lang, my dear. O, di ba, the Sun card. Baka nag-hope ka, my dear, na baka magbabago tong taon na to. Nag-hope ka, my dear, na darating yung araw, marirealize niya rin. Maiisip niya rin na magbago siya. Yun ang nakukuha ko sa card na ito. Okay? Kasi si King of Cups, ano nito, talagang sa emotion. Baka nagtitimpi ka lang talaga, my dear. Baka may ginagawa na yung partner mo na something off, or baka yung environment mo is masyado ka lang inaabuso. Ayan. Kaya take mo tong araw na to, my dear. By the end of the day, kailangan talaga mag-ano ka muna, like maglakad ka muna sa park, or maglakad-lakad ka, mag-ikot-ikot ka muna, okay? Mag-unwind ka muna, or i-treat mo muna ang sarili mo somewhere, okay? So, yon. Baka nga for some of you, nararamdaman na ninyo yan, umaga pa lang nararamdaman na ninyo, teka, parang kinakailangan kong lumabas, parang kinakailangan kong lumanghap ng sariwang hangin, kasi hindi ko na kaya kung ano tong nangyayari na to, hindi ko na ma-carry yung energy. Let me see, my dear, next card tayo. We have here the energy of the Nine of Swords. Ayan, oh. Baka baka sa labas okay ka, pero sa loob nagna Nine of Swords ka. Okay, baka nai-stress ka, napipressure ka na, 'di ba? Or baka meron mga bagay na napapansin mo na something off, hindi mo masabi, 'di ba? Kasi mas pinapahalagahan mo yung nararamdaman ng tao na yun kaysa sa nararamdaman mo. We have here the energy of the Two of Cups. Possible nga talaga na relationship to, my dear. Okay? So, pwede nyo pag-usapan ngayong araw na to, my dear. Pwede kang mag-open up sa partner mo sa kung ano yung mga napapansin mong mali na ginagawa niya. Pag-usapan nyo ng maigi. Maybe, pwede kayong lumabas, di ba? Pwede kayong lumabas, pwede kayong maglakad sa park or mag-date by the end of the day, okay? Ayan, para mapag-usapan lang itong mga bagay na to. Pero kung hindi naman to partner-related or relationship-related, konektado sa ibang tao, maybe kinakailangan mo lang talagang i-shake ito, my dear, kasi ang hirap naman na kukumprontahin mo, 'di ba? Lalo na kung 'di ba, hindi naman talaga kayang kausapin or hindi siya open-minded. Okay. We have here the energy of the devil, okay? May nangyayari talagang something off, my dear, and hindi mo na to matiis. Possible, my dear, na baka mag-breakdown ka ngayong araw na ito nang dahil sa meron ka mga kinikimkim at mga tinitiis, my dear, na mga red flag na mga ginagawa ng mga tao sa'yo. Okay, we have here the energy of the Ten of Swords. Ayan, oh. So, ayan, maybe you feel like giving up, gusto mo nang isuko, no, kasi hindi mo na talaga maintindihan. So, wag ka magpadalos-dalos, my dear, ng desisyon. Mag-take ka muna ng, lumanghap ka muna ng sariwang hangin, my dear. Kasi baka pag nakalanghap ka na ng sariwang hangin, medyo ma-clear na yung mind mo, di ba? And makapag-isip ka na ng maayos, okay? Baka bugso lang talaga ng emotion yan kasi ang dami-dami nang nangyayari sa paligid mo na something off na hindi mo gusto. So, take this time, my dear, para 'di ba? Kung hindi ka, although maganda naman tong araw na to, my dear, na makipag-usap, sinabi ko naman sa iyo dito, my dear, sa energy ng Two of Cups, pero i-take full consideration din kasi natin kasi meron mga tao na mahirap silang kausapin, lalo na if you're dealing with the devil, 'di ba? May pagkasinungaling, deceiving, no? So, ayan. So, maybe itong time na to, my dear, is i-dedicate mo na lang siguro sa sarili mo para makapag-isip ka and ma-analyze mo yung sitwasyon, kung ano yung gagawin mo. We have here the energy, the Four of Pentacles. Ayan, nagkikimkim ka, my dear. Nasa loob mo ito. No, kailangan mo ng outlet. Sasabog ka niyan, my dear. Sasabog ka niyan. Maniwala ka sa akin. No, pag hindi ka makahanap ng outlet, pag hindi mo maramdaman yung release, sabi ko nga sa iyo, baka kailangan mo lang talaga lumabas.
baka wala ka nang ginawa kundi bahay, trabaho, deal with negative people, toxic na tao, baka nakakalimutan mo na may dear na tao ka rin, kailangan mo lumabas, hindi naman literal na as in like mag-party ka, uminom ka, yung simpleng lakad lang sa park, yung simpleng langhap lang ng sariwang hangin, di ba? So, or ipamper mo yung sarili mo, pwede naman my dear, okay? We have here the energy of the hangman. Okay, nasa isang sitwasyon ka, my dear, na posibleng marami ka naman din na mapipick up dyan na mga knowledge, mga spiritual knowledge, okay, mga awakening, pero at the same time, hindi nga siya komportable, okay? Bottom deck of the card is the energy of the Seven of Cups, okay? May nanloloko, my dear, deceiving na energy. Remember, meron tayong Devil card over here. So, baka pagod ka na, my dear, sa mga kasinungalingan, sa mga pandoloko, to the point na naka-reverse to, my dear. Posibleng nabubunyag na yung deceiving na energy, kung sino man yan, my dear, yung nanloloko sa'yo. Although, hindi naman ako nagbabasa ng reverse kasi partner ako kung magbasa. Pero pag ganito kasi, my dear, nawawala na yung deceiving na energy. Ibig sabihin, dahan-dahan nang lumalabas ang katotohanan. No? So, baka hindi mo kinakaya na nare-reveal yung katotohanan. Masyadong nakaka-overwhelm, 'di ba? So, take ka ng time, my dear, na mag-evening stroll. Ayan, nakita mo naman naglalakad, 'di ba? Pwede mo siyang isama kung gusto niya sumama, 'di ba? Para mapag-usapan ninyo yung mga bagay-bagay, tapos 'di ba? Malay mo maayos, 'di ba? Kung sa tingin mo naman you're dealing with a very very complicated na klase ng tao, so maybe you just need to take this time na ikaw lang muna para makompose mo yung sarili mo. Okay? So, my dear, ito ang nasagap natin na message, energy para sa araw na ito. I hope and pray, my dear, na nakakatulong yung mga ginagawa kong readings. And, yun lang. Bye-bye. Thank you, thank you.